Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at sa iba't ibang social media platforms. Sa kasalukuyang kaganapan, nagkaisa ang iba't ibang pangkat ng men in uniform upang lusubin ang palasyo. Ang hakbang na ito ay nagugat ng mga hindi inaasahang pangyayari na nagdulot ng matinding tensyon sa buong bansa. Ang nasabing grupo ay kinabibilangan ng mga sundalo, lespo at iba pang mga uniform personnel na dating tapat na tagasunod ng gobyerno. Ayon sa mga ulat, ang dahilan ng kanilang pagkilos ay ang lumalalang kalagayan ng bansa na sinasabing bunsod ng pamamalakad ni Presidente Kuting. Ilang buwan ng usap-usapan ng mga aligasyon ng katiwalian, kapabayaan at pang-aabuso ng kapangyarihan ng administrasyon ni Kuting na nagdulot ng malawakang pagkadismaya sa mga tao at mismong mga tagapagtanggol ng bansa. Habang palapit ng palapit ang mga men in uniform sa palasyo, kumalat ang mga balita na nagbabalak tumakas si Presidente Kuting patungo sa ibang bansa. Bagamat hindi pa malinaw ang eksaktong detalye ng kanyang mga plano, may mga ulat na nagpapahiwatig ng kanyang pagnanais na iwan ang bansa sa gitna ng lumalaking protesta at pagkilos laban sa kanyang pamumuno. Ang mga tagapagtaguyod ni Kuting ay naglabas ng pahayag na mananatiling tapat ang Pangulo sa kanyang tungkulin at gagawin niyang lahat ng makakaya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Subalit, marami ang nagsasabi na malabong mangyari ito kung patuloy na magkakaroon ng mga aksyon tulad ng paglusob ng mga men in uniform. Ang sitwasyon sa palasyo ay nanatiling malabo at puno ng pangamba. Patuloy ang pagmonitor ng mga mamamayan sa iba't ibang media outlets sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan at ng mga nagtutulak ng pagbabago. Samantala, umaasang karamihan na magkakaroon ng mapayapang solusyon sa kinaharap ng krisis ng bansa. Para nga sa bukabuang detalye ay panoorin ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at syempre mag-comment sa ating comment section at i-share na rin ang ating video. Konti lang tayo. Kala ko hindi tayo marami kasi may madami dati na kami we started ano kami talaga loyalist kami. May mga kasama akong loyalista dito. Na alam niyo, matagal na kami ditong 2016 pa lang nagduduterte na kami. So this time hindi lang parang ako ayoko naman isipin na I myself I supported Bongbong Marcos because of Sara. That's it. I was never a BBM supporter, but then when Sara said that she will not run and then parang in-endorse niya si BBM, so sabi ko kung anong sasabihin ni Sara, okay, bakit hindi, di ba? Kaya lang parang it's just sad na ilang taon pa lang nakikita mo na yung tapos marami ka nang naririnig na hindi talaga siya yung nagpapatakbo ng gobyerno. Kasi ang hope lang natin sana magbago. Sana kasi parang ako akala ko bigyan natin pagkakataon kasi baka i-redeem nito yung pangalan ng Marcos dati, but then I was wrong. So parang sad to say, inaamin ko na budol talaga ako. So yun talaga, yung mga ibang nakikita ko dito na nagbi-BBM dati, pag nakikita kami sinasabi namin na budol tayo. So, di ba? Sino ba dito yung mga nabudol? Proud na budol. So, proud na budol, mga kaibigan. Yan, live na naman tayo, guys. Hello. Pasensya na kayo, nag-live po tayo dahil meron pong maisog sa Canada, Vancouver. Ito po, mga kaibigan, People's Sona po. Kasama po natin dito sa mga kaibigan si Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chong. Ito, mga kaibigan, ito po yung sinasabi natin, guys.
Pulburon video ang abangan nyo mga kaibigan. Nako, eto na nga. Sample video po to mga kaibigan. Grabe, totoo nga. Aalamin po natin mamaya yan guys, no? Habang, syempre, habang nagla-live po tayo mga kaibigan, ito po, no? Live na live po to guys sa Canada. Okay? Panoorin muna natin mga kaibigan, itong mga kababayan natin sa Canada. Like I said, we should keep praying. Magdasal tayo kasi hindi lang yung kalaban natin dito, hindi siya masamang tao. Masamang tao siya. So, kailangan pag nagdasal kayo, medyo, alam mo yun, kung pwedeng may paluhod-luhod pa kayo, isama nyo na, itodo nyo na. Kasi hindi ibang klaseng nilalang to, kung nilalang nga ang tawag sa kanya. So, tatapusin ko na para hindi kayo mabore. Thank you. Maya-maya po mga kaibigan, abangan niyo po ang video. Nako, eto na. Magandang araw po sa ating lahat. Happy Sunday po sa iyo guys. Happy weekend po sa ating lahat. Pasensya na kayo, nag-live po tayo. No, alam natin pag Sunday po talagang rest day po natin 'yan, pero hindi po pwedeng hindi natin to i-live. Dahil ito po ay sa Canada, Vancouver, sa ating mga kababayan diyan. Dahil po guys, may pasabog po. Nako, pulburon video. Totoo nga. Nako, kaya stay put lang po kayo ha. Wala pong aalis. Ito po, i-play na po natin guys. Ganito na lang gagawin natin. Papag-marketing ng mga events, maraming mga speakers, no, huwag na natin dahil naman importante yung mga ibang speakers, yung dalawa lang naman ito. So, shortcut na natin, ha? Para masaya, para mas mahaba yung time natin mamaya, na magaling kayo ng question and answer with the yeah. Okay? So, okay. So, our next speaker, Mike, our next speaker is a Filipino lawyer. Alam niyo na, sabihin ko pa ba, arte-arte, di ba? Politician and a former law professor who served also as the presidential spokesman ni ano. So, hindi na ko naaartin kasi babasahin ko lang din naman eh. So, sabi ko. Di ba? Hindi, tsaka kinopya ko lang din sa internet ko para kunyari professional. So, without further ado, I'm proud to say that swerte tayo kasi nandito yung dalawang magagaling nating abogado. So, our first guest speaker is Attorney Harry Roque. Maraming salamat, Sandra. At maraming salamat po sa inyong pagdalo. Alam ko po, Sabado ay araw ng pagpahinga at yung panahon, yung desisyon nyo na makarating dito ay nagpapakita na gaya namin, lahat po tayo ngayon dito ay maisog. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Para sa mga Tagalog, ang maisog ay matapang. At panahon po ngayon para maging matapang dahil napakadilim po ang nangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Kanina po, sabi ni Sandra, isa siya sa mga nabudol. Hindi lang po ako nabudol, tumakbo pa ako kasama ni Marcos Jr. Umakyat pa ako sa entablado niya na sumigaw, Marcos Duterte, Uniteam! Bakit ko ba ho ginawa yun? Dalawa pong kadahilanan. Unang-una, nagdesisyon yung kinikilala kong mentor sa politika na si Inday Sara Duterte na tumakbo ng vice-presidente. Hanggang huling minuto, talagang sinasabi ko sa kanya, tumakbo ka na ng presidente. All survey says, wala kang kalaban kung ikaw ang tatakbo ng presidente. Pero, ang sabi naman ni Sara, at ito'y nagpapakita na hindi siya gahaman sa kapangyarihan, Harry, paano naman tayo tatakbo ng presidente? Ang tao ko lang, City Hall ng Davao. Sabi niya, hayaan mo muna magpahinog ako.
Siguro naman walang masama kung ako'y magpapahinog bilang Vice Presidente at magsisilbi bilang isang kalihim. Pero kung yan po ay gahaman sa kapangyarihan, ready or not ready, yan ay tumakbo ng Presidente just for the sake of running. Kaya nga po, napakataas ng respeto ko kay Sara Duterte. Dahil ngayon lang po ako nakakita ng politiko na humindi na tumakbo sa Presidente, bagamat lahat ng surveys indicated at that time na runaway winner sana siya for President. Ang pangalawang kadahilanan, apo ako ni Jovito Salonga. Kami po talaga ay anti-Marcos. Ang tiyo ko, ayan, nandiyan yung isang tiyo ko, pinsang buo niya, si Ray Lopez, kinulong. Nag-political asylum sa Europa, sa World Council of Churches. Okay? Ang aking lolo, dahil siya ay napakalapit kay Jovito Salonga, lahat ng mga anti-Marcos doon sa bahay namin nagpupulong. Doon sa Parañaque, sa bukid. Darting yan. Bukid yun, pero nandiyan ang mga kotse, lahat sila, doon sila magpupulong. Ang bahay namin sa Pasay, sa ilalim ng hagdan, may taguan. Kasi doon namin tinatago yung mga wanted ni Marcos. At ang bahay namin, nasa dulo ng iskinita, so meron na kaming sistema na yung mga kapitbahay namin sa labasan pa rin, magsasabi na, nandiyan ang militar, tago na yung mga taong nagtatago. So talagang unthinkable na ang Harry Roque, na kamag-anak ni Joey Salonga, na ayan po, mga Lopez po yan, mga kamag-anak ko sa Lopez, na inapi ng martial law, tatakbo kasama ang Marcos para sa Senado. Bakit po natin ginawa yun? Kasi naniniwala naman ako, unang-una, na kapag nabigyan ng pangalawang pagkakataon ang another Marcos, babaguhin niya at iwawasto niya ang papel ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Gaya po ni Super Ate to the President na Amy Marcos, yung pong paniwala ko na dahil binigyan sila ng pangalawang pagkakataon, lilinisin naman nila ang kanilang pangalan para naman maiwasto ang kanilang lugar sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero ano pong nangyari? Abay, wala pang isang taon, naging malinaw na wala silang agenda na iwasto ang kanilang pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung hindi, ang kanilang agenda, ulitin muli ang kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. Ano ibig sabihin ko? Di ba po, si Marcos, nung talagang it became imminent na hindi na siya pwedeng manatili sa presidente, ang ginawa, deklara ng martial law. Binaliwala ang saligang batas. Pinadlock ang Senado, pinadlock ang Kongreso, naglagay ng mga rubber stamp sa Supreme Court. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Ang unang-unang inatupag, bagamat ang pangako niya, hindi niya kinakailangan ng charter change. Charter change. Kunwari, People's Initiative. Ginamit ang pera ng bayan para mamili ng lagda. Lininlang ang taong bayan na ang kanilang pinipirmahan na ayuda, yung pala, charter change. At anong babaguhin nila? Dahil alam nila na yung susunod na magiging presidente hindi mananalo kay Inday Sara Duterte, sino ba yan? Kung hindi si Tambaluslos dahil masyado pang bata si anak na congressman. Ang kanilang babaguhin, unang-una, sistema ng gobyerno. Bubuwagin ng presidente, papalitan ng parliament. Dahil sa parliament, yung speaker ang magiging prime minister. Paano nila gagawin yan? Isa lang ang kanilang amendahan sa saligang batas. Yung provision na kapag kongreso ang magiging constituent assembly para mag-propose ng mga pagbabago sa saligang batas, ang botohan ay sa bayan, hindi hiwalay. So anong laban ng 24 senador sa 330 na congressman? Siyempre, mawawalan ng boses ang Senado. Kaya nga po, ang pangalawang gagawin nila, bukod sa Prime Minister, ay buwagin ng Senado. Para lahat, mukhang congressman, dahil mga congressmen, napakadaling bilhin. Bigyan mo lang yan ng pera, go, go, go na sila. Inulit ang kasaysayan. Pangalawa, mantakin ninyo, gaya ng ama niya, zero tolerance to critics. Anong ginawa doon sa dalawa kong kasama sa SMNI? Si Lorraine Badoy at saka si Eric.
Nagtatanong lang naman, totoo ba na bilyones ang ginastos ni Tambaluslos para sa kanyang pagbabiyahe? Dahil po doon, ikinulong. Di ba ganyan din ang ginawa ng Marcos Sr.? At hindi pa natapos dyan. Yung SMNI mismo na kaisa-isang telebisyon na pumanig kay Marcos, na pinagkatiwalaan ni Marcos nung nagkaroon ng debate, tinanggalan pa ng prangkisa. At siyempre, dahil banta ang Sara Duterte sa kanilang plano na Marcos Forever Part 2, tinanggalan ng budget at siniraan ang pagkatao ng Sara Duterte. Nasaan ang pagbabago, paglilinis ng pangalang Marcos? Inuulit nila ang kasaysayan. Wala pang isang taon, anong nakita natin? Balik din ang crony system ng Marcos Sr. Napatunayan po ito dun sa mga sugar order para pag-angkat ng mga imported na mga asukal na kinamamatay ng mga magsasaka ng asukal sa Negros. Imantakin nyo, 3 kumpanya malapit sa kanilang mag-asawa, sila ang nag-propose na kinakailangan mag-angkat ng asukal, sila rin ang pinag-angkat. Nauna pa yung order na mag-angkat sila kesa yung sa sugar order. Kasi yung National Sugar Commission, dapat meron munang sugar order bago mag-angkat. Nauna muna yung authorization to import bago pa lumabas ang sugar order. Balik ang crony capitalism. At pagdating sa smuggling, anong sabi ni Montulfo? Dahilan kung bakit siya natanggal doon sa aking periodiko kung saan ako ngayon nagsusulat. Philippine Star. Abay, ang sabi ni Montulfo, nasa likod ng agricultural smuggling. Dahilan kung bakit naging 800 pesos kada kilo ang sibuyas ay walang iba kung hindi ang First Lady at ang kanyang kapatid na Martin. Sabi ni Montulfo. Pero ang punto, kay totoo kay hindi, pinatanggal si Montulfo sa Philippine Star. Naulit na naman ang kasaysayan. Bukod pa dyan, ano pang nangyayari? Transparency. Itong mga dahilan nito, yung tangka nilang pagbago sa saligang batas para sila ay manatiling nakaluklok sa pwesto, itong dahilan kung bakit nasimulan ang maisog. Dahil hindi naman po pwede na uulitin na naman ng panibagong Marcos ang madilim na kasaysayan sa ilalim ng Marcos Jr. Pero sa sinimulan namin na maisog na anti-charter change, anti-people's initiative na ang katotohanan, yan ay politicians' initiative dahil mga congressman naman ang talagang nagkalap ng mga lagda. Kinakailangan din itaguyod yung transparency sa gobyerno. Bakit kinakailangan ng transparency? Kasi ang transparency po, nakasaad ngayon yan sa saligang batas ng 1987. Yung karapatan ng mga mamamayan na makakalap ng impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Lumabas po ang PIDEA Leaks na nagsasabi na meron pong ebidensya ng presidente natin ngayon ay suminghot ng pulburon. Tinanong siya, totoo ba ho na nung minsan ay kayo suminghot ng pulburon? Ang kasagutan niya, I will not even dignify that with an answer. Matapos na magkaroon ng authentication ng PIDEA Leaks dahil tumayo sa Kongreso si Agent Morales, tinanong siya muli. Anong sagot niya? Ha, ha, ha. Katatawan ba yun? Yung tanong kung siya ay drug addict? Kung siya ay ordinaryong mamamayan, wala akong pakialam kung siya ay drug addict. Pero dahil siya ay presidente, ang dapat nating malaman, itong cocaine, ang pulburon, nakaka-impluwensya ba yan sa iyong desisyon na makipaggera ngayon sa China, ang pangalawang pinakamalakas na bansa sa daigdig? Yung paggamit ng pulburon na nagiging dahilan para sa anxiety attack, sa panic attack, yan bang dahilan kung bakit kinaladkad mo ang Pilipinas ngayon sa gera na wala naman tayong interes? Anong interes natin makipaggera sa China?
Ang China ang number 1 trading partner ng Pilipinas. Ang China, nung panahon ni Duterte, ang number 1 na namumuhunan sa Pilipinas. Ang China, nung panahon ni Duterte, number 2 sa pagdating ng mga turista. Anong dahilan natin para makipag-away dun sa number 1 trading partner natin? Bakit ang Estados Unidos, number 1, nakakompetensya ng China, nag-uusap palagi ang mga presidente at ang mga gabinete? Bakit si Marcos Jr. ayaw makipag-usap? Yan ba'y epekto ng pulburon? Kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Yes! Ano pa bang sinasabi natin? Gusto niyo ba sa Vancouver ang world premiere ng pulburon video? Yes! Nako, ipapalabas na world premiere! Parang palabas lang sa sine to Humanda na kayo! Nako, delikado na talaga dito si Kuting, mga kaibigan. Ipapalabas na po, mga kaibigan. Ano ngayon ang kasagutan niya pag nakita na niya ang pulburon video? Ha, ha, ha! Deepfake yan! Well, Marcos Jr., meron pong authentication ang pulburon video, hindi AI, at ikaw talaga yan sa video na yan. Papayag pa kayo ng presidente ng Pilipinas, bangag! Papayag pa kayo ng presidente ng Pilipinas, adik! Ano na lang ang mangyayari sa reputasyon ng Pilipino sa buong mundo? Maglalakad kayo sa Vancouver. Oh, you're from the Philippines. Your president, coke addict. Ang sagot nyo, no. He is addictus benedictus. Yan pong ibig sabihin ng transparency. Ano ang relasyon sa iyong estado ng pag-iisip sa mga desisyon mo para kaladkarin sa gera ang Pilipinas? Ano ang relasyon sa estado ng pag-iisip mo sa katotohanan ng pagkagutom ngayon pinakamatindi sa kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos Jr.? Ano ang relasyon ng iyong estado ng pag-iisip sa katotohanan na ang piso ngayon pinakabagsak sa lahat ng currency sa buong daigdig at nandito ang economist na Dr. Bato na siya po magpapatunay na yan po nangyayari? Yes, palakpakan mga kaibigan, Attorney Harry Roque. Sana tumakbo po, Senator. Senator Harry Roque. Bagay na bagay talaga sa kanya, magiging senador no? Ano guys, gusto nyo ba mga kaibigan, maging senador po? Etong si Attorney Harry Roque, ayun bagay na bagay sa kanya. Kailangan natin siya, guys. Mamaya siguro bago mag-open forum, huwag niyo akong pakinggan pagdating sa economics, pero kinakailangan pakinggan natin si Dr. Bato pagbibigay siya ng State of the Economy Address. Yes. Ano ang relasyon sa kanyang estado ng pag-iisip doon sa sinabi ng Moody's Credit Rating Agency na sa ilalim ni Duterte, we were the darling economy of Asia. At sa ilalim ni Marcos, we are the worst underperforming economy in Asia. Anong relasyon sa kanyang estado ng pag-iisip sa katotohanan na sulat sa ere at sa tubig ang pangako na 20 pesos kada kilo na bigas? Ngayon po, ang 20 pesos na bigas, isang supot ng ice candy na lamang. Ano ang relasyon ng kanyang estado ng pag-iisip na ang Pilipino nagsabi 76% hindi sila kumbinsado na ginagawa ng tama ang gobyerno para pababain ang presyo ng mga bilihin? Sa katunayan, sang-ayon sa pinaka-latest na survey, 4% lang ang nagsabi na satisfied sila sa ginagawa ng gobyerno para pababain ang presyo ng mga bilihin.
Hindi po totoo ha, at si Dr. Bato ang aking teacher dyan, na walang magagawa sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang sabi po ni Dr. Bato, supply-driven ang ating inflation dahil hindi natin sinusuportahan ang ating mga magsasaka na siyang pinakamalaking contributor sa ating ekonomiya. Ang kinakailangan natin mga magsasaka, subsidiya para sa mga bagong binhi, hybrid varieties na mas maraming mga ani, kahit ano pang panahon, pataba, insecticide, mga traktor, at hindi po importation na dahilan na lalong kinamamatay ng ating mga magsasaka. Ano naman po ibig sabihin ng accountability? Alam nyo, sa katotohanan lang, kaming mga anti-Marcos sa simula't-mula, nagsisisi kasi hindi natin naparusahan ang Marcos Sr. Sa Amerika ngayon, meron silang $2 billion judgment dahil sa human rights violations. Pero ni isa sa kanilang pamilya, walang nakulong. Kaya tuloy, walang accountability, kaya nauulit ang ating kasaysayan muli. Kinakailangan ngayon kung totoo na ang first family ay nasa likod ng agricultural smuggling na kinamamatay ng mga magsasaka natin, dapat parusahan, ikulong. Yung mga korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno, lalong-lalo na yung korupsyon sa PhilHealth. Alam niyo, masakit sa loob ko yung PhilHealth na yan. Dahil nung ako po ibinigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maging congressman, tayo po nagsulong ng Universal Health Care na patent po yan after the National Health Service of the UK. Nakapareho rin dito sa Canada. Ang layunin, hindi dapat ang mahirap na mamatay dahil lamang sa kahirapan. Sagot ng gobyerno ang kalusugan. Yan din po ninanais natin sa Pilipinas. Batas na po yan. Anong ginawa nila? 90 billion ipinalik sa gobyerno para mapunta sa korupsyon, para sa Maharlika Fund, hindi para sa mga benepisyo ng mga may sakit sa Pilipinas o di naman kaya pababain ang premiums. Nandiyan ang batas, hindi pa sinunod. Yan po ibig sabihin ng accountability, yung mga lumalapa sa pondo na nakalaan para sa mga